praise God. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pagkinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinawalapay. Tayo muna po, minamahal, ay panandalian pong tumayo at narito po, akin ay binibay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin pong ating pinakamamalapang noong God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon na po, maminamahal, tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos na mapakinggan po natin sa oras na ito. Tayo manalangin muna. Dakil at papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamala po ng Jesucristo, kayong pinapupuri. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, binigyan mo muli kami ng dakilang pribileyo na sambahin at purihin ang dakilang pangalan. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Salamat po, lagi mo kaming sinasamahan sa tuwing kami nagkakatipon, Panginoon. Patuloy mong nire-revive ang aming mga pananampalataya, dakilang Diyos. Salamat sa mga kapatiran po namin kasama, Panginoon, sa aming pong pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, at minsan pa, pagpalain mo po yung mga banal na salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad kami ng mga salita mo, dakilang Diyos. Patuloy po kayong mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamalapang na maminamalabang ating pong inihanda ang ating pong pambungad na talata, maminamahal, dito sa Psalms, chapter 103, verse 2 up to 5, talo ng 11 up to 13. Nagpapaabot po ako ng pagbati sa mga minamahal natin mga kapatiran, sa lahat ng mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, choir members, instrumentalists, sa lahat ng mga webcast viewers, maminamahal sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain dito po sa lugar ng Olongapo, ating mga kapatiran, mga webcast viewers. At nagpapabot ko po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal na beloved pastor, ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahalapang ng Jesucristo. Maminamahal, isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At buksan po natin ang ating mga pambungad na talata, mga minamahal. Psalms 103 verse 2 up to 5, talo ng 11 up to 13. Awit, Kapitulo 103, talatang 2 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 13. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ang iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahan loob at malumanay ng mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon, kalaki ang kanyang kagandahan loob sa kanila na nangatatakot sa kanila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kalunuran, ngayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. 13. Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanyang nangatatakot sa kanya. Amen. 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 Maminamahal ang ating pong paksa, pamagatan po nating remember God's benefits. Remember God's benefits. Bukas, maminamahal, ay sa linggo, sa ating pong Sunday service,
muli po nating gugunintain, maminamahal, ang araw ng ating pagliligtas sa pamagitan po ng ating church anniversary. Amen? Inaalala natin ang panahon na nagkaroon tayo ng gawain sa lugar na ito. Inaalala natin, maminamahal, na kung paano tayong tumanggap ng mga benepisyong galing sa Diyos. Amen? Na naranasan natin na tayo po'y gumaling sa ating mga karamdaman. Naranasan natin, maminamahal, na tayo po'y napatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At ang sabi ng Biblia, maminamahal, na kung gaano kataas ang langit kaysa sa lupa, ganun kalaki, maminamahal, ang kanyang kagandahang loob sa atin. Yan yung mga benepisyo, maminamahal. At ang sabi, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganun inilalayo ng Diyos ang ating mga kasalanan sa atin. At kung paano naaawa ang Ama sa kanyang mga anak, ganun naaawa ang ating mahal na Diyos sa atin. Kaya nga, hindi natin dapat kalimutan, maminamahal, lahat ng mga benepisyo na tinanggap natin sa Diyos. Wala nang pinakamapalad na tao sa lahat ng mga tao, maminamahal, sa balat ng lupa, kundi ang mga taong tinatamasa ang benepisyo ng Diyos. Amen? Ito po, maminamahal, ay tinanggap natin mula nang tayo po ay naligtas sa ministeryong ito. Mula nang nagkaroon ng banal na gawain sa lugar na ito. Maraming nagangad ng mga benepisyong ito, maminamahal, mga iba't ibang lugar, mga iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, maminamahal, pero wala nang pinakamapalad, kundi ang mga taong doon ay nagkaroon ng banal na gawain. Amen? Na doon, maminamahal, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Kung isip-isipin natin ano ang buhay natin noon at ang buhay natin ngayon. Amen? Isipin na lamang natin, maminamahal, kung walang gawain sa lugar na ito. Isipin natin kung di natin nakilala ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong kapatawarang tinanggap galing sa Diyos. Wala tayong kagalingan ng karamdaman na tinanggap sa Diyos. Maaring tayo po'y mga 6 feet below the ground na. Tayo po'y mga alikabok na ngayon. Baka inaagnas na tayo. Amen? Hindi natin mararanasan ang pag-iingat ng Diyos. Nasabi na siyang tumutubo sa atin mula sa kapamakan. Lahat tayo may patotoo. Lahat po tayo nakaranas ng miracles. Nakaranas tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya hindi natin kayang tumbasan, hindi po natin kayang bayaran ang Diyos. Sabi nga ng minamahal at ginagalang ni Evangelista, sabi ng ating beloved pastor, maminamahal, kahit pagputol-putulin tayo at gawing giniling, kahit anong hirap at sakripisyo na maranasan natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi po natin kayang tumbasan o kayang bayaran ang ginawa na kaligtasan ng ating malapanon sa atin. Amen? Kasi hindi biro, maminamahal, ang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi biro yung pagkatapos mong pahirapan sa impyerno. Biro mo mga nasa impyerno ngayon, daan-daan taon na nandoon naghihirap sa impyerno. Nandun na kalang kaluluwa, maminamahal, lumingi sila ng ilang minuto para makabalik sa mundo, para makapagsisi, para mapatawad ang kalang kasalanan, pero hindi na sila binigyan ng Diyos ng chance. At pagkatapos po ng tinatawag, maminamahal, na parusa sa impyerno, after 1,000 years, maminamahal, yung mga nasa impyerno, sabi ng Revelation 20 verse 14 and 15, ang mga nasa impyerno itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya gaano tayo kapalad? Gaano tayo, maminamahal, pinagpala na isa tayo sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga,
Ang tanging maipagkakaloob lamang natin sa Diyos, maminamal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay yung alalahanin natin ang dakilang araw na tayo po ay naligtas. Kaya meron tayong tinatawag na church anniversary. Amen? Ginugunita natin, inaalala natin, maminamahal, na once upon a time nagkaroon ng gawain, nagsimula sa isang maliit na lugar. Nagkaroon ng mga konting mananampalataya hanggang tuloy-tuloy. Imagine, maminamahal, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng maraming pagkakataon na niliglig, sinubok ang banal na gawain dito sa lugar na ito. Dati, maminamahal, halos kung gaano kaingay ang ating drum set, ganon din kaingay ang mga bumabagsak na bato sa ating bubungan. Pwede na tayo magtayo ng gravel and sand sa dami ng bato. Pero walang natinag sa atin, walang sumuko, walang tumalikod. Nararanasan natin na bumaha sa ating lugar habang nagpupuri, pero patuloy pa rin tayong dumadalo. Amen. Marami tayong tiniis, marami tayong hirap na dinanas sa paglilingkod sa Diyos sa lugar nating ito, pero ganun pa man, maminamahal, nagtagumpay tayo, umabot tayo ng 29 years. Amen? Kaya nga, yun lang ang sinasabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Forget not all His benefits. Alalahanin ninyo, sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na huwag niyong kalilimutan ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Huwag niyong kalimutan ang kanyang mga benepisyo, ang benefits na tinanggap natin mula nang tayo po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang tanong dito, maminamahal, what is the reason why some God's people missing God's benefits? Bakit may mga mananampalataya o may mga ibang mga tao, mga lingkod ng Diyos, na hindi nila tinamasa ang benepisyo? Amen? Bakit may mga ibang mananampalataya na katulad natin, God's people, missing God's benefits? Na-miss nila, hindi nangyari sa kanila yun nangyari sa atin. Amen? Dito sa ministeryong ito, maminamal, napakapalad natin na pabilang tayo sa ministeryong ito, sapagkat sabi ko nga sa inyo, nagkaroon tayo ng tunay na pastor. Hindi lahat ng pastor totoo. Merong pastor ng kambing. Amen? Hindi lahat na nagpapastor, maminamahal, ay talagang ang motibo ay dalhin sa langit ang member. Karamihan sa mga nagpapastor, maminamahal, para kumita ng limpak-limpak na salapi. Kasi, ang religion, ang pinaka-negosyong walang pagkalugi. Sabi nga ng isang negosyante, sa isang ekonomista, sabi, ano bang negosyo magandang itayo na walang pagkalugi? Sabi ng ekonomista, gusto mo magtayo ng negosyong walang pagkalugi? Magtayo ka ng reliyon. Sa reliyon, walang lugi. Amen? Walang lugi sa negosyong reliyon. Amen? Pero sabi nung negosyante, pero ayoko magtayo ng hindi tunay na reliyon. Gusto ko, kung magtatayo ako ng tunay na reliyon, kung magtatayo ako ng totoong reliyon, kung ako'y magtatayo ng reliyon, ng isang reliyon, gusto ko yung tunay tsaka totoo. Ayoko ng peke. Sabi ng ekonomista, kung gusto magtayo ng tunay at totoong reliyon, mamatay ka ng 3 araw. Pagkatapos mong mamatay, bumangon ka sa mga patay after 3 days. Gaya ng ginawa ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi niya, wala palang pwede magtayo ng tunay na reliyon, hindi kaya. Amen. Kaya nga,
mga minamahal, sa ating pananampalataya, hindi tayo nasa reliyon. Tayo po ay nasa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kasi walang taong pwedeng magtayo ng tunay na reliyon, kundi mga minamahal, gagayahin ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung siya'y mamatay at mailibing ng 3 araw pagkatapos ay mabubuhay na maguli. Yung nagsasabing siya ang Kristo, yun doon sa Davao, sabi niya siya si Kristo. Maniwala lang tayo sa Kanya, maminamahal, kung siya'y mamatay para sa kasalanan ng mga tao, pagkatapos mabuhay siya after 3 days. Lahat tayo sumama sa Kanya. Kaya nga, wala lang isip ang mga napapaniwala niya. Paano siya magiging Kristo? Hindi niya nga nagawa yung ginawa ng mahal na Panginoon, na nagpalakad ng mga lumpo, nagdilat ng mga mata ng bulag, nagbangon ng mga patay, nagpagaling ng mga karamdaman. Amen? Yung nga lang, hindi niya magawa. Pero dito nangyayari sa atin, maminamahal, sapagkat tayo po ay sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, yun po ang tanong, maminamahal, what is the reason why some God's people missing God's benefits? Bakit may mga taong hindi nila nararanasan yung benepisyo ng paglilingkod sa Diyos? Una-una yung ungrateful. Ungrateful. Yung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Yan po, mga minamahal, ang maraming katangian. O yan po ang pinakadakilang katangian ng maraming tao ngayon. Sinabi ng Roma Kapitulo 1, talatang 21, sabi ito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluwalhati tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagmadilim. Ganyan po, maminamalang tinatawag na katangian ng lahat ng tao ngayon. Kaya hindi nila matanggap ang mga benepisyo. Pero tayo, maminamahal, hindi natin kinalilimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa. Napakarami nating mga dinaraos na mga Thanksgiving. Napakarami nating idinaraos, maminamahal, na pagpapasalamat sa mahal na Panginoon para lagi nating magunita, lagi nating maalala ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, lahat ng mga benepisyo na tinanggap natin sa Kanya. Amen? Ang mga tao ngayon, maminamahal, hindi sila marunong, sabi, magpasalamat. Kahit kilala nila ang Diyos, hindi siya pinasalamatan. Amen? Sabi na nga, nabasa po natin, maminamahal, bagamat kilala nila ang Diyos, siya hindi nila nilwalhating tulad sa Diyos at pinasalamatan man. Hindi sila marunong magpasalamat. Imagine yung iba kakain na lang, hindi pa marunong magdasal bago kumain. Amen? Yung iba, hindi marunong magpasalamat pagkatapos ng lumabas sa ospital at gumaling sa karamdaman. Naranasan nilang maaksidente rin sila pero hindi sila napahamak. Hindi nila naalala ang pasalamatan ng Diyos. Hindi nila alam lahat ng bagay na yun ay benepisyo ng Diyos. Sabi na siyang nag-iingat sa iyo sa lahat ng kapamakan, na siyang nagpapagaling ng iyong karamdaman, na siyang tumutubos sa iyo mula sa kapamakan. Hindi nila tinitignan yun, maminamahal. Bakit? Because of ungrateful. Sabi rito sa Psalms, yun po yung mga dating mga mananampalataya noon, mga Kristiyano nung panahon ni Moses. Nung panahon ni Moses, ang pinakamaraming himala na ginawa ang Diyos. Pero alam nyo, nilimot nila yun. Hindi sila tumanaw ng utang na loob. Sabi rito, Psalm 78 verse 11 up to 19. Tapos talon natin ng 23 and 24, talon ng 27 and 29. Basahin natin mga talata. Dito po sa Awit, Kapitulo 78, talatang 11 hanggang 19. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto sa parang nasuwan. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang dagat na parang bunton. At sa araw naman ay kanyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy.
Kanyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya upang maghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos. Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Dito po sa 23. Gayon may nag-utos siya sa mga langit sa itaas at binuksan ang mga pintuan ng langit at pinaulanan niya sila ng mana upang bakain at binigyan sila ng trigo ng langit. Dito po sa 27 hanggang 29. Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat. At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento sa palibot ng kanilang mga tahanan. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Amen. 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 Kaya nga nung panahon ni Moses, maminamahal, ang pinakamaraming himala ang ginawa ang Diyos. Amen. Pero sa panahon din ni Moses, maminamahal, ang pinakamaraming mga Kristiyanong ungrateful. Walang utang na loob. Amen? Hindi marunong maminamahal alalahanin ang mga dakilang biyaya, dakilang pagpapala na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Imagine, maminamahal, pagdaan nila sa dagat na pula, sabi, hinawi ng Diyos ang dagat. Amen? Hindi yan katang isip, hindi yan pelikula. Totoong buhay yan. Totoong nangyari yan. Kahit ang mga archaeologists, maminamahal, ang mga mananaliksik, sinisid nila, maminamahal, yung ilalim po ng tinatawag na Red Sea. Nandun pa, mga minamahal, yung mga karwahe ni Paraon. Nandun pa yung mga gulong nila, maminamahal, na bubulok na, pero nandun pa rin doon sa tinatawag na Red Sea, na kung paano hinawi ng Diyos ang dagat na pula. Amen? At sa disyerto, maminamahal, walang makain. Wala kang mataniman, wala kang mabilihan, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay naganda ng dulang sa kanila. Nagpaulan siya ng isang mana na katulad ng trigo, pinakain, mga minamahal, ang 3 milyon na mana ng palataya. Amen? At nung nangingi sila ng karne, mga minamahal, nagpadala ang Diyos, mga minamahal, ng isang malakas na hangin at inipon lahat ang mga ibon, mga minamahal, at ibinagsak doon sa kalang kampamento, mga minamahal, umulan ng mga ibon, umulan ng pugo, nagsawa sila ng kakakain ng karne. Amen? Sa gitna ng ilang, napakainit, mga minamahal, pagtanghaling tapat talagang napapaso sila. Pero sinabi ng Biblia, ang Diyos ay sumasama sa kanila sa pamagitan ng tinatawag na glory clouds. Lumililim sa kanila. Amen? At sa araw, maminamahal, o sa gabi na napakadilim, pwede silang mahulog sa hukay, pwede silang matusok, maminamahal, sa mga cactus. Sa gitna ng disyerto, pwede silang masaktan, pwede silang madapa, pwede silang mahulog sa mga hukay doon, pero merong apoy, bolang apoy na tumatanglaw para sila, mga minamahal, ay tanglawan. Yung tanglaw na yan, maminamahal, naranasan din namin yan doon sa Pangasinan. Na duty kami dyan sa Pangasinan, sa Bugawan, doon sa Balaya. Pagpupunta kami mula Bugawan, pupunta kami ng Balaya, madilim. Dadaan kami sa yung bukid, pilapil. Konting pagkakamali mo doon, dahil madilim, talagang gugulong ka sa putik. Ang nilalakaran namin ay isang di pa lang, siguro mga 6 inches na pilapil. Wala kaming tanglaw, wala kaming flashlight. Pero merong tumatanglaw sa amin na isang liwanag, maminamahal. Hindi kami nadadapa, hindi kami natitisod. Merong parang malaking buwan na sumusunod sa amin. Tinatanglawan yung daan namin. Amen?
Tapos sa araw na napakainit, dilipat na naman kami Bugawan, Balaya, Bugawan, Balaya. Pag matanghaling tapat, uuwi kami. Pagkatapos ng overnight, babalik uli kami sa pinanggalingan namin, Balaya, Yatin o Bugawan. Balik na naman kami sa lugar. Meron namang lilim, naman na parang uulan. Parang makulimlim. Sa tindi na matinding init ng araw, merong isang kulimlim na inihatid kami pa uwi, mahal. Kahit napakahirap, wala kami makain, ang tithes and offering 20 pesos. Ibibigay pa namin sa kapatiran, walang pamasahe. Pero mga minamahal, hindi namin kinalimutan ang lahat ng mga kabutihan, mga kagilagilas na magawa ng Diyos. Amen? Ayun, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating kalimutan ang lahat ng kanyang mga kagilagilas na magawa. Yan po ang sikreto ng ministeryong ito. Bakit? Mga minamahal, miracles. Ang miracle sa atin, maminamahal, nagiging lifestyle na lang. Bakit? Kasi tayo ang mga mananampalataya na maraming pagpapasalamat sa Diyos. Marami tayong isinasagawang thanksgiving. Marami tayong ginagawa na paggugunita, maminamahal, para alalahanin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? At pangalawang dahilan, maminamahal, bakit? Why some God's people missing God's benefits? Sabi, unbelief and negative thoughts. Yan ang katangian ng mga Kristiyano noon, maminamahal. Baligtad silang mag-isip. Habang sila naglalakbay, negative ang isip nila. Sabi nila kay Moses, dinala mo ba kami rito para kami patayin sa ilang? Wala bang libingan sa Ehipto? At pinadala mo kami rito para kami mamatay kasama ng aming mga anak. Negative yung kanilang iniisip. Sinabi ng Jeremiah, sabi ng Jeremiah 29 verse 11, maminamahal, alam ng Diyos ang ang pag-iisip na iniisip niya sa atin. Pag-iisip ng kapayapaan at kabutihan, hindi para sa ating ikapapahamak. Pero ang mga Kristiyano noon, napakasama nilang mag-isip, akala nila, kaya sila dinala ng Diyos sa disyerto, maglakbay papuntang Kanaan para ipapatay ng Diyos. Hindi. Para dalhin sila sa tinatawag na Kanaan. The land that flows of milk and honey. Yung lugar ng kasaganaan, maminamahal. At sabi rito, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang kayo'y bigyan ng pag-asa at sa inyong huling wakas. Amen? Sila mali ang iniisip nila, maminamahal. Kaya nga sabi ng Numbers 14 verse 28, kung ano ang sinabi ng iyong bibig sa iyo, ay bibigyan ng Diyos ng katuparan. Bibigyan niya ng pangyayari. Kung ano ang marinig niya sa bibig mo, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinilita niyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Ibig sabihin, kung ano ang sabihin mo, ganun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya nga, huwag kang negative thoughts. Huwag kang magsalita ng negative. Amen? Kasi unbelief yan. Dahil babantayan ng Diyos ang sasabihin mo. Ganun ang ginawa ng Diyos. Kung mababasa nyo sa Numbers 14:28 hanggang 32, lahat ng mga nagsalita ng masama na sila'y mamamatay sa ilang, kaya sila dinala ng Diyos para patayin sa ilang, nangyari sa kanila yun. Nangyari. Dahil sinabi ng Diyos, gagawin ko sa inyo ang pakinig. Kung anong lumabas sa salita mo, sa bibig mo, ganun ang gagawin ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo mamaya, mabasahin po natin yung Numbers 14:28 up to 32. Dito po sa Numbers, chapter 14, verse 28 up to 32, sabi po, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano sinalita niyo sa akin ang pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At yung lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay. Napatatahanan ko sana sa inyo, maliban na si Caleb na anak ni Jepon at si Josue na anak ni Nun.
Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin, at ang kanilang makilala ang lupain ng inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mangbubuwal sa ilang na ito. Amen. 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 Lahat na nagsalita, maminamahal, hindi nararapat sa pakinig ng ating mahal na Panginoon, silang lahat ay nangabuhal sa ilang. Amen. Kaya lahat ng sinasabi natin, binabantayan ng Diyos yan. Amen. Babantayan ng Diyos yan, maminamahal. Kaya sabi ng nabasa natin, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano nyo sinalita sa aking mga pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen? Pag sinabi mo, maminamahal, naku, wala na akong pag-asang magbago, ganito na ako. Naku, wala na akong pag-asang umunlad ang buhay ko. Mamamatay na akong mahirap, mamamatay na akong walang pag-asa. Yan po ay magaganap sa iyo. Amen? Kailangan kung magsasalita ka, laging positive. Think positive. Amen? Talk positive. Sabi mo, yayaman ako. Pagpapalain ako. Gagaling ang karamdaman ko. Makakasama ako sa rapture. Dapat laging positive. Yun ang nakalulungkot, mga minamahal, sa mga Kristiyanong nauna sa atin. Sila ang pinakamaraming himala na ginawa ng Diyos, pero sila ang pinakamaraming reklamo na ginawa sa Diyos. Ang dami nang ipinakikita sa kanilang himala, negative pa rin sila. Napaka-nega nila. Lahat ng lumalabas sa bibig nila, puro masama. Kaya nga, ang nakarating lang doon sa Kanaan, yung the land that flows of milk and honey, yung lugar na masagana, parang sa atin, maminamal, yan po yung tinatawag na rapture. Rapture. Kasi yung rapture, maminamahal, after the rapture, bababa muli tayo dito sa mundo. Yun yung pinakakanaan natin, yung 1,000 years reign of Christ, kasama tayo. Maghahari tayo kasama ng mahala pa ng 1,000 taon, babaguhin niya ang mundo, ibabalik niya sa tinatawag na Garden of Eden, paradise. Amen? Yung plano sana ng Diyos na dapat gawin kay Adan at kay Eva, na kung hindi sila nagkasala, marami na sanang tao na hindi ka na magtatrabaho para kumain, yung katulad ng buhay ni Adan at Eva. Nasa paraiso, walang iniisip. Ang buong lupa ay sa kanila. Makakakain ka na lahat ng gusto mong kainin. Ikaw ang binigyan ka ng Diyos ng dominion. Binigyan ka ng Diyos ng authority na ikaw ang mamumuno, pati mga hayop susunod sa iyo. Yung mga isda, hindi ka na mamimingwit, hindi ka na mag-aagis ng lambat. Gaganunin mo lang yung isda, lalapit na sa iyo, pwede mo na silang lutuin. Ganon sa paraiso, mamimitas ka lang ng bungang kahoy. Walang mga sakim sa lupa doon. Lahat tayo may-ari na lahat. Walang pwedeng magmay-ari ng lupa. Lahat tayo po ang may-ari sana nun. Pero dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, kanya-kanyang kamkam na yung tao. Kaya yung resulta ng mundo natin ngayon, resulta yan ng kasalanan. Amen? Lahat na nakikita natin pag-unlad, mga nakikita natin mga building, resulta yan ng kasalanan. Amen? Ang original na ginawa ng Diyos sa mundo ay paradise. Amen? Garden of Eden. Kaya sabi ng Biblia, ibabalik niya ang mundo gaya ng Garden ng Eden. Sabi ng Ezekiel 36, verse 35 and 36. Ang mundong ito, sabi ng Biblia, ibabalik ng Diyos sa ilang. Babagsak lahat ng mga malalaking gusali, lilindol, babagsak maminamal lahat ng mga nakikita natin mga magagandang mga gusali. Sabi ng Jeremias 4:23 hanggang 28, lahat ng mga nakikita natin dito, babalik sa ilang. Amen? Lahat yan babalik sa ilang at ibabalik ng mahal na Panginoon ang paradise. Sabi rito sa Ezekiel 36, verse 35 and 36, pakidagdag natin sandali.
Ezekiel, Kapitulo 36, talatang 35 at 36. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayon malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo, na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako, at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Amen. 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 Ibabalik, ang plano ng Diyos, maminamahal, ibabalik po sa dating kalagayan ang mundo. Yung paradise, yung paraiso, na ang mga hayop ay maamo, ang mga isda, ang lahat ng mga bagay, lahat ng hayop na nasa, kung ano yung kalagayan ni Adan at ni Eva, ibabalik niya yan. At tayo maghahari na 1,000 taon. Amen? Ganun ang plano ng Diyos, maminamahal, doon sa mga Kristiyanong naglalakbay sa ilang pagdating nila doon sa tinatawag na Kanaan, yun na sana yung paradise. Ang mga bungang kahoy doon, napakalaki, yung ubas, yung laki ng buko. Ang mga ubas doon. Hindi na sila magtatanim para kumain, hindi na sila magtatayo ng bahay para tirayan. Meron ng bahay na naghihintay doon. Pero kakareklamo nila. 2 lang ang nakarating. Amen? At saka yung mga teenager na kasama nila mula 19 years old pababa na ipinanganak sa ilang. Lahat ng mga kasama ni Moses doon sa loob ng Egypto na lumabas mula 20 years old pataas hanggang sa pinakamatanda, namatay lahat sa ilang. 2 lang ang nabuhay. Si Joshua at si Caleb, at pati yung mga ipinanganak sa ilang, yung 19 years old pababa, mga sanggol, na tumanda na doon habang naglalakbay sila, nakarating sa Kanaan. Kaya yung Kanaan, simbolo ng rapture. Amen? Kung gusto mong makarating sa Kanaan, gusto mong makasama sa rapture, huwag kang nega. Amen? Huwag kang negative thoughts, huwag kang mapag-alinlangan. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, murmuring. Murmuring, yan lang naging dahilan bakit hindi nila natanggap ang God's benefits. Amen? Ano kanilang nirereklamo? Unang-una, concerning their leaders. Concerning their leader. Si Moses, napakabait ni Moses, pero panay reklamo pa rin nila kay Moses. Ayaw nila kay Moses. Amen? Pangalawa, concerning their foods. Binigyan na sila ng pagkain ng mana from heaven. Binigyan sila ng pugo, humingi sila ng karne, binigyan sila ng pugo, ng ibon. Nagreklamo pa rin sila, gusto pa rin nila bumalik doon sa Ehipto. Kasi doon may melon, may pakwan, may siniguelas, maraming mga prutas. Ayaw pa nila nung binibigay ng Diyos na pagkain concerning their foods. Tapos concerning their water. Nabang nasa ilang sila, wala silang mainom. Binigyan sila ng Diyos, nagpalabas siya ng tubig sa isang malaking bato. Amen? Tapos concerning their journey, yung paglalakbay nila, imbis na 40 days, naging 40 years. Concerning their journey, bilang mo, yung mga lumabas, maminamal sa ilang na ang edad nila ay mga 21. 61, hindi pa nakakarating. Senior citizen na, hindi pa nakakarating, kakareklamo. Habang tumatagal, habang dumaraming pagrereklamo nila, lalong tumatagal ang makarating sila sa Kanaan. Concerning their journey. Pangalima, sabi, concerning their way. Yung mga daan. Hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa isang ligtas na lugar. Pinatnubayan sila ng Diyos sa mga maraming balakid, mga maraming adlang. Kaya tinitignan ng Diyos kung magrereklamo sila. Nagreklamo nga. Concerning their way. Tapos concerning their enemies. Noong nakarating na sila sa Kanaan, sabi ni Moses, tiktikan nyo kung ano ang kalagayan ng Kanaan. Tinignan nila, ang lalaki, mga 6-footer yung mga tao. 7-footer, 8-footer. Yung ubas, yung lalaki ng buko. Mga higante yung mga nakatira. Nagreklamo sila. Ang lalaki pala ng kalaban, hindi natin kaya.
concerning their enemies. Amen? At pangpito yung concerning the righteous judgment. Kasi tuwing magrereklamo sila, may pinapatay ang Diyos. Galit ang Diyos sa mga reklamador na Kristiyano. Amen? Kaya nagreklamo pa rin sila sa righteous judgment. Nung pinatay ng Diyos yung si Coran, Detan at Abiram, bumuka ang lupa at nilamon sila. Dahil lumaban sila kay Moses, nagreklamo yung mga Israelita kasi, bakit ganun ang Diyos? Bakit ito pinakain sa lupa? Ang kasamahan ni Coran, Detan at Abiram. Kaya nga, kahit saan kayo mapunta, mayroong Coran, Detan at Abiram. Mayroon talagang Kristiyano yan kahit saan church. Kahit saan kayo magpunta, mayroon talaga yan. Amen? Kaya nga, kailangan, mga minamahal, magpakatatag tayo sa paglilingkod sa Panginoon para hindi tayo makapagreklamo. Tandaan po natin yung 3 gamot, 3 lunas sa pagrereklamo. Yung unang Thessalonian, chapter 5, verse 16 up to 18. Basahin natin. Ito yung sagot, mga minamahal, lunas upang hindi tayo makapagreklamo sa Diyos. Basahin natin. Dito po sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen. Amen. Yan po ang sekreto ng mga Kristiyanong hindi nagrereklamo sa Diyos. Amen. Pag ginawa mong habit yan, maminamahal, yung lagi kang masaya, yung lagi kang nananalangin, at lagi ka, mga minamahal, nagpapasalamat, hindi papasok ang demonyo ng pagrereklamo. Kasi ang reklamador, mayroon pong bahagi yan sa impyerno. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, do all things without murmuring and disputing. Gawin nyo lahat ng bagay ng walang pagrereklamo kasi ang mga reklamador na Kristiyano, walang puwang sa langit. Amen? Yan ang gamot sa pagrereklamo, maminamahal. Subukan mong gawing habit yan. Rejoice evermore. Amen? Rejoice evermore. Pray without ceasing. And in everything give thanks. Hindi papasok yung pagrereklamo. Meron nga kami kasama rito eh. Ang sarap na nga ng buhay, walang ginagawang minyal. Hindi nagmiminyal. Hindi rin nagpupuri. Pag nagpupuri kami, nagsasaing, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, hindi nagpupuri. Sila ang reklamador. Silang walang ginagawa, walang reklamador. Mamaya pumunta sa akin, Brad, aalis na kami. Bakit? Hindi kami masaya rito. Hindi nyo kami binibigyan ng duty. Kailangan pa palang bigyan ng duty. Kung ikaw ay Kristiyanong gusto mong maglingkod sa Diyos, kahit hindi ka nautusan, dumute ka. Kailangan pala, choir member kasi yung isa, kailangan isulat mo yung pangalan niya, choir member, kumanta ka. Yun palang gusto niya, lalagay mo yung pangalan niya, kumanta siya, kahit choir member siya. Parang pako, kailangan pukpukin mo bago bumaon. Kaya hindi na naging masaya, kaya sabi lalabas na kami. Ang totoo nun, Diyos ang nagpaalis sa kanila, hindi sila. Amen? Anong dahilan? Hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi sila marunong manalangin sa Diyos at higit sa lahat, hindi sila mga minamahal na nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya puro reklamo, reklamo at reklamo pa. Kung tutuusin, sila na nga ang pinaka masagana ang buhay dito. Biro mo kami, barya-barya lang ang blessing namin. Sila may mga galing sa abroad, bisa mamimili. Pag namili yan, dadaan sa pwesto namin, naglalaway kami, ang dami groceries. Kami, naglalaway kami. Sila pa ngayon ang nagre-reklamo na mababa daw ang blessing, walang blessing. Yun ang sinusukan ng Diyos. Kaya hindi sila ang nagpaalis sa kanila, kundi Diyos. Binigyan sila ng espiritong mareklamo para paalisin sila ng Diyos. Amen? Kaya nga, tandaan po natin, pray without ceasing, rejoice evermore. In everything give thanks. Kahit walang makain, in everything give thanks. Dahil yan ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen?
Ngayon, maminamahal, how to receive God's benefits. Paano naman natin tatanggapin ang benepisyo? Yung patuloy na pagpapala ng ating malapon, lalo na po ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng Biblia, be thankful and honor God with your substance. Maging mapasalamatin ka at parangalan mo ang malapang noon ng iyong tinatangkilik. Kaya ganitong meron tayong anniversary, diyan mo maipapayag ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Sabi rito, maminamahal sa 2 Chronicles 29, verse 31 up to 32, tsaka Deuteronomy chapter 12, verse 5 up to 7, basahin po natin paano nila pinararangalan ang Diyos, maminamahal na kalang tinatangkilik. Basahin po natin. Ikalawang Kronika, Kapitulo 29, ang talata po ay 31 hanggang 32. Na magkagayo sumagot si Ezekias na nagsabi, ngayon nagsisi talaga kayo sa Panginoon. Kayo magsilapit at magdala ng mga hain at mga handog na pasalamat sa bahay ng Panginoon at magdala ng mga hain at mga handog na pasalamat ang kapisanan. At lahat na may kusang kalooban ay magsipagdala ng mga handog na susunugin. 32, at ang bilang ng mga handog na susunugin na dinala ng kapisanan ay 70 baka, 100 tupang lalaki, 200 kordero. Lahat ng mga ito ay pinakahandog na susunugin sa Panginoon. Deuteronomio, Kapitulo 12. 12, ang talata po ay 5 hanggang 7. Kundi sa dakong pipili ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa mga tuwid bagay, sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, at ang inyong mga kasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay sa inyong mga bakahan, at sa inyong mga kawan. Amen. Verse 7. Dito po sa 7. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo mga gagalak sa lahat na kalagyan ng inyong kamay. Kayo at ang inyong mga sangbahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito mga minamahal, bakit ang mga nabanggit dito, mga minamahal na mga dinala nila sa mahal na Panginoon ay mga kawan, mga tupa, mga baka? Bakit? Kasi nga, karamihan sa kanila doon, maminamal, nung mga panahon na yon, ay puro mga pastol. Puro mga pastol. Ang kabuhayan nila ay kawan. Ang kabuhayan nila ay pag-aalaga ng tupa, pag-aalaga ng kambing, pag-aalaga ng mga baka. Yun ang kabuhayan nila. Mga pananim, yun ang kabuhayan nila. Ibig sabihin dyan, maminamahal, parangalan mo ang mahal na Panginoon kung ano ang iyong tinatangkilik. Ibig sabihin, kung ano ang kabuhayan mo. Amen? Nasa Proverbs 3:9 hanggang 10. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, parangalan mo ang malapon ng iyong tinatangkilik. Amen? Kung ano ang kabuhayan mo, kung ano ang tinatangkilik mo, yung pagpapasalamat mo sa Diyos na ikaw ay nananatiling may hanap buhay, nananatili ang iyong kabuhayan, mga minamahal, magbigay ka ng pagpaparangal sa Diyos. At ang sabi ang iyong alilisan ay aapawan ng sagana. Doon ka pagpapalain ng Diyos. Tignan nyo, nung panahon maminamahal ng mga sanlibutan pa tayo, hindi pa tayo mananampalataya. Pag piyesta, maminamahal, nang pinangungutang pa nga natin. Makapaganda lang tayo. Amen? Doon sa Cavite, maminamahal, bagamat hindi man lahat ng taga Cavite, eh, yung iba nagnanakaw pa ng kalabaw. Makapaganda lang. Pagtingin ng may-ari ng kalabaw, liig na lang, ulo na lang ang nakatali, wala na yung katawan. Hinanda na sa piyesta. Tapos iimbita tayo, kain ka sa amin. Parang may lasang-lasa ko itong kalabaw na to. Amoy na amoy ko, parang ito yung kaalaga kong kalabaw. Kaya pala siya inimbitang kalabaw niya pala yung kinatay. Ganon, mang minamahal yung ginagawa natin nung tayo po hindi pa mananampal. Lalo na ngayon. Kaya nga minsan, hindi natin natatanggap yung benepisyo kasi minsan binabarat natin ang Diyos. Amen? Amen. Parang hindi maluwag ang kalooban natin sa pagbibigay sa pagganitong panahon ng pagpapasalamat sa Diyos. Tignan nyo, kung babalikan nyo yung binasa natin sa Chronicle, sabi, sila ay nagbigay ng kusang loob. Amen?
Sabi sa 2 Chronicles 29, verse 31 and 32, sabi rito, na magkagayoy sumagot si Ezekias na nagsabi, magstalaga kayo sa Panginoon. Kayo'y magsilapit at magdala ng mga hain, mga handog sa bahay ng Panginoon at nagdala ng mga hain at mga handog ng pasasalamat ang kapisanan, lahat ng may kusang kalooban. May kusang kalooban. Ibig sabihin, galak na galak silang ididadalhin sa bahay ng mahal na Panginoon. Yun kung ano ang kabuhayan nila para iandog sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, sabi ng Biblia, ito ay pasasalamatan natin sa Diyos at sabi, at ito'y sama-sama niyong kakainin sa harapan ng mahal na Panginoon at kayo'y magagalak. Amen? Kayo'y magagalak. Yung iba kasi ibang mga Kristiyano, ang iniisip lang nila yung hindi nila iniisip kagad yung kung anong iandog nila bilang pagpaparangal sa Diyos. Ano kayo pwede kong dalin? Ano kayo pwede kong ihandog sa Diyos? Diyos ang nahandogan ko rito. Kailangan the best. Give best to God and God will give best to you. Yung iba yung mindset eh. Ano kaya pwedeng i-take out ko? Magdala nga ako ng sulupin. Magdala nga ako ng kailangan medyo malaki para hanggang 1 linggo na namin to. May Thanksgiving eh. Ngayon lang nangyari yun. Tiba-tiba ako dito. Hindi iniisip kung ano ipaparangal sa Diyos. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. Amen. Pag pinararangalan mo ang malapanon, pararangalan ka niya. Nasa 1 Samuel chapter 2 verse 30. Kaya nga, yun ang paraan. Una, para tayo po, mga minamahal, ay makatanggap ng benepisyong galing sa Diyos. Be thankful and honor God with your substance. Kung ano yung kakakabuhayan mo, kung ano yung tinatangkilik mo, kung ano ang hanap buhay mo, para hindi ka mawalan ng hanap buhay. Tignan nyo yung mga sanlibutan, nawalan na sila ng trabaho, nawalan na yung kanilang negosyo. Bakit? Sila yung mga taong di marunong magpasalamat sa Diyos. Pero tayo, kung kailan nagkaroon ng lockdown, kung kailan nagkaroon ng quarantine, lalo pinagpala ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi halata na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na lockdown. Bakit? Ang Kristiyano, pareho lang. Pinagpapala pa rin ang mahal na Panginoon. Amen? Pangalawa, sabi rito, maminamal, give unto the Lord glory and strength, and bring an offering and come unto His courts. Ibig sabihin, dumalo ka sa gawain. Pasalamatan mo siya, magdala ka ng offering. Kasama yun, maminamal sa paglilingkod sa Diyos. Basahin natin Psalms 96 verse 7 and 8. Dito po sa awit, chapter 96, verse 7 and 8, sabi po, magbigay kayo sa Panginoon, kayong maangkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kalwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kalwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. Amen. 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 Give unto the Lord glory and strength. Magbigay tayo ng kalulatian at kalakasan. Magpupuri tayo ng buong kalakasan para mabigyan natin ng kalulatian ng Diyos. Amen? At hindi sapat yun. Ang sabi, maminamal, bring an offering and come unto His courts. Yung mga ibang mga Kristiyano, ay, wala akong maihanda. Hindi na lang ako dadalo. Hindi dahilan kung wala kang ihanda, mga minamahal. Pag hindi ka dumalo kasi wala kang handa, lalo kang hindi pagpapalain ng Diyos, lalong hindi mo tatamasain ang benepisyo ng mahal na Panginoon. Lagi na lang ganun at lagi na lang ganun ang mangyayari sa iyo. Kung talagang wala, ang importante, mabigyan mo ng kalulatian ng mahal na Panginoon sa iyong pagpupuri. Bumawi ka sa pagpupuri. Bumawi ka sa pagbibigay ng kalulatian sa Diyos. Alam naman ng mahal na Panginoon kung wala ka talaga. Amen? Pero bumawi ka sa pagpupuri. Magpuri ka ng malakas. Bigyan mo siya ng kalulatian. Sabi, pumasok ka sa kanyang pintuan. Sabihin, dumalo ka. Ibig sabihin, dumalo ka. Wala ka nang ibibigay, a-absent ka pa. Naku, mamamatay kang dilat ang mata.
Taon-taon, ganun ang magiging experience mo. Walang pagpapala na darating sa'yo. Pero subukan mo, palitan mo ng mainit at malakas na pagsamba, pagpupuri, mga minamahal sa malapang pagkapos. Siyempre, pagkatapos mong ibigay yung lakas mo, gutom na gutom ka, edi sulit. Amen? Sulit. Dahil mapaparami yung kain mo kasi ibinigay mo yung buong lakas mo sa Diyos. Ang importante, nabigyan mo siya ng kalulatian. Amen? Ito pa, ang pinaka-importante sa lahat. Basahin natin Psalms 116. Paano natin tatanggapin ang God's benefits? Psalms 116 verse 12 up to 14. Sa Aklat ng mga Awit, 116, talatang 12 hanggang 14. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. 14, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Amen. 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 Ano ang aking ibabayad? Anong ibabayad natin sa Diyos sa kaligtasang tinanggap natin? Sa mga benepisyong tinanggap natin na nagpagaling ng ating mga karamdaman, na tumubos sa atin mula sa kapamakan, na inilayo ang ating kasalanan mula sa kanluran hanggang sa silangan, na kung paano kataas ang langit sa lupa, maminamal ganun kalaki ang kanyang kagandang loob sa atin. At kung paano naawa ang Ama sa kanyang mga anak, ganun naawa ang malapanon sa atin. Yun ang mga benepisyo. Sabi pa, anong ibabayad natin sa kanya, lalo na po, maminamal sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Una-una, sabi rito, kukunin ko ang saro ng kaligtasan. Nasa atin na yung kaligtasan. Kunin natin yung saro ng kaligtasan. Kristyano na tayo, ligtas na tayo. Kinuha na natin yung saro ng kaligtasan. Pangalawa, tatawag ako. Tatawag ako sa pangalan ng malapanon. Ibig sabihin, manalangin tayo. Amen? Kasama sa pagtanaw ng utang na loob, yung lagi tayong manalangin. At kauliulian, babayaran ko ang panata ko sa Panginoon. Amen? Kung may mga bow offering tayo, maminamahal, hindi na yata nakikita yung pangalan ng mga bow offering, mga kapatiran natin dyan. Tinabi nyo sa gilid, tuloy, wala na yata nagbibigay. Babayaran ko ang vow offering ko sa Panginoon. Amen? Amen? Yun ang paraan para makapagpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, kung babasahin natin yung mga talatang yan, dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, talatang 4 at 5, basahin natin yung talata. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 4 hanggang 5. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mamangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen. Babayaran ko ang aking ipinanata sa mahal na Panginoon. Amen? Kasama pala yun sa pagpapakita natin, mga minamahal ng pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi naman mahirap yun, maminamahal. Kasi hindi ka naman pinilit ng Diyos nung sinabi niya, sino ang magbibigaw ng vow, hindi ka naman pinilit, nagkusa ka. At sabi kong nanata ka, tuparin mo sapagkat mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay magbibigay ng pagpapala sa mga Kristiyanong tumutupad sa kanilang mga panata. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa araw ng linggo, maminamahal, kung gaano kalaki ang pagpapasalamat natin sa Diyos, ganun din kalaki ang dapat iandog natin sa mahal na Panginoon. Ipakita natin ang ating malaking pagtanaw ng utang na loob sa ating malapang dahil sa kanyang mga kabutihan na ginawa sa atin. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tayo po'y sama-sama magpuri muna sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo dadako sa ating mga pangangailangan at mga kailingan sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin ang awiting salamat po, O Panginoon. Ngayon pa lang, maminamahal, magpasalamat na po tayo at ihanda natin ang ating mga sarili para sa darating na linggo, maminamahal, sa pagdaraos natin ang ating pong church anniversary bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon.
bumawi tayo ng